So yan, meron tayong papalitan dito na Click version 150. Papalitan natin ng front shock kasi yung nito gas-gas na, hindi na kayang i-repair. So itong isa, pwede pa ito. Ang sira lang itong kanyang oil seal. Meron na kasi siyang tagas-tagas at itong isa ang malala. So hindi na natin siya pwedeng papalitan ng oil seal lang kasi meron siyang gas-gas, Itong gas-gas na to, ang pagkakalam ko sinadya ito. Kasi hindi naman to magagasgas basta-basta ng ganyang kalalim. So mas mainam na magpapalit na lang tayo ng bagong set ng front shock dito sa Click. Kasi pag i-repair pa natin ito, magpapalit tayo ng dito. Ang tawag nito, tube na to. Iwan ko, wala yatang nabibiling ganyan So yan, kung makakahanap man tayo second hand. Tapos yung labor, tapos yung oil seal, tapos yung oil na ilalagay natin halos hindi na sila nagkakalayo sa brand new na set na front shock. Yung pala binili natin is lang yun, class A. So papakita ko sa inyo yung ipapalit nating front shock. So ito nga pala yung ipapalit natin na front shock absorber ng Click 150 version 1. So ayan, ito siya Good naman yung kanyang packaging at saka murang-mura lang siya. Nasa 705. Ay 700 plus. So ayan ang kanyang brand is Moto Speed. So okay naman siya, yung pagkakapintura halos din naman nagkakalayo sa original. Saka ang problema nga pala nito is siya malambot, kaya ng kamay So ito hindi naman problema to. Dadagdagan na lang natin ng langis para yung kanyang performance is maganda, yung kanyang bounce. So yan, ito siya. Napaka sulit yung kanyang presyo. So ang matatanggal pala dito pag kinabit natin yung ating front shock absorber, yung axle nut. Siyempre yung axle nut natin natanggalan natin, then yung axle para matanggal yung kanyang gulong, tapos yung kanyang preno. Itong preno tatanggalin natin to siyempre kasi ito nakakabit siya dito sa kanyang left na front shock absorber. Yan lang yung tatanggalin natin. Tapos yung dalawang dito bolt ng clamp ng shock absorber, magkabilaan yan. Tapos dito sa kabila yan yan na yung kailangan nating tatanggalin. Itong tapalodo hindi na natin tatanggalin yan. At kailangan pala natin ng pangkalang dun sa ilalim para tumaas itong sa harapan. Kasi pag hindi umangat itong kanyang gulong, mahirapan tayong tatanggalin itong gulong pag hindi siya nakaangat. So kapag natanggal natin to, yuyuko yung motor. Yuyuko yan. So yun lang. When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. So ayan, kailangan natin dito ng flower siya na Allen type, Allen wrench, para matanggal ito. Pero kung wala kang ganon na pantanggal, kung nagdi-DIY lang din kayo, makagaya ko vice grip na lang, hindi naman to gaano mahigpit. So ayan, tanggal na siya. Ito yung ginamit ko, vice grip, kaso nga lang magagasgas siya. So ito pwede naman natin palitan siya ng ganito siya, bolt, yung normal lang na bolt para mas madali siyang tanggalin. 10mm 10mm lang ang pangtanggal natin dito. So yan, nakasulat naman yung 10mm dito sa kanyang bolt. So pag natanggal na yan, susunod natin yung dalawang bolt na malalaki dun sa taas. 14 yan siguro 14mm. So yun, sakto itong ating wire wrench. Ay, wire wrench pala. So ito yung ginamit natin kasi sa gabal itong cover niya dito sa taas. Pag wire wrench yung ginamit natin kasi maikli lang yung wire wrench ko So ito yung gagamitin natin. So counterclockwise lang. So ito, sunod natin itong isa. At hindi na natin kailangan tanggalin kasi maluwag naman na. Napakadali niyang hugutin. At ito na siya. Ang alam ko wala na rin langis to Lumabas na lahat kasi malaki na yung espasyo ng kanyang
pork oil seal. Kaya na rin ng kamay oh. Hindi ko alam kung aftermarket tong nilagay nila kasi ano, may tatak siyang Showa. Ewan ko lang kung ano to. Ito yung stock ng mga Honda Click Showa. Kasi may mga nabibili na aftermarket na Showa na brand ng ano mga motor parts. So siguro ano naman to, stock to kasi yung kulay niya. Match na match dun sa fairings. Yun na nga, magdadagdag na tayo ng langis dito sa kanyang front shock dito sa bago kasi malambot nga siya, sinabi ko kanina. So kailangan lang natin ng Allen wrench dito na pantanggal. Yung Allen wrench na gagamitin natin is 8mm. Yun nakalagay dito sa ating Allen wrench. So yun yung kasya dito, then papaluwagin natin siya ng siyempre counterclockwise pa rin. Lahat naman ng tornilyo counterclockwise ang paluwag. A few moments later. At ito, tinanggal natin yung takip niya dito sa taas. So wala tayong impact drill kaya no choice tayo, nagasgas dito. At least dito sa taas, yung clamp holder niya naman yung dito nakapwesto. Hindi naman maapektuhan yung shock niya dito, yung pagtatagasan ng langis, at least dito sa taas siya. So okay lang yan. Saka wag nyo masyadong higpitan pag pinakagatan nyo siya ng vice grip kung wala kayong impact drill kasi ito mabibitak to yan. Mas madali pa lang ikabit to kaysa dun sa stock kasi yung stock kailangan mo pa siyang idiin. Ito thread type siya. A few moments later. So ayan, naikabit na natin yung bagong shock at na-repack na rin natin siya, dinagdagan natin siya ng oil. Medyo matigas-tigas na rin siya. Dati tinutulak ko pa lang ng kamay, madali siyang itulak, ngayon medyo na siya, matigas na. So ayan, nailagay na rin natin yung dalawang tornilyo doon. Then sasabay natin yung kanyang brake pad kasi tumigas na rin, lilinisan natin to. Tapos ipapakita ko na lang mamaya pag naikabit natin yung isa. Madali lang naman yung pagkakabit niyan. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo din ikakabit yung mga pisto nya. So hindi naman mahirap yun. So ipapakita na lang natin mamaya pag naikabit na natin lahat. So ayan, naikabit na natin yung dalawang shock nya magkabilaan. Tapos yung brake naikabit na rin natin. So yan, titesting na lang natin. Kakabit na natin yung gulong. Ipapakita ko na lang pag naikabit ko yung gulong sa inyo mga ka-DIY. So yan ang mga ka-DIY, naikabit na natin yung gulong tapos yung shock. So yan, ititesting na lang natin to kung good yung kanyang play. So yan, napakadali lang ang pagkakabit ng shock. Plug and play lang. So hanggang na lang po ang ating video. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. God bless po sa lahat.